Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Patungo sa season na ito ay malaking question mark o katanungan ang kontrata ni PJ Washington. Dahil sa kanilang finals run ay pwede nga nating masabi na siya ang kanilang third best player. Isang player na kayang maglaro ng small forward and power forward position. Maaasahan mo na gumawa ng 20 to 25 points per game habang kinakandado niya ang best swing player ng kabilang team. Ganun pa man sa pagdating nila Anthony Davis, D'Angelo Russell at Cooper Flagg ay inaasahan nga na mahihirapan sila na bayaran si PJ Washington, lalo na't inextend na din nga nila ang kontrata ni Daniel Gafford. Ganun pa man ay handang tumanggap ng pay cut si Washington mga kaibigan. Ang kanyang market value ay nasa 30 to 35 million per year. Subalit ayon kay Mark Stein ay expected na pipirma siya ng 4 years 90 million contract extension sa Mavs o kaya naman 22.5 million per year lamang. That is a very big pay cut mga kaibigan. Bukod dyan ay sakripisyo din nga ito sa value niya dahil malamang ay sa bench siya ngayon na sa likod lamang ni Cooper Flagg na isang rookie. Ganun pa man kung may magtamuman nga ng injury kay Flagg o kay Anthony Davis, expected na siya ang papalit sa kanilang pwesto sa starting 5. Si PJ Washington ay nagpapakita nga na gusto na niyang magkampiyon at gagawin niyang lahat kahit na manggaling sa bench at mag-take ng malaking pay cut. Ayaw na nga niyang mabalik sa sitwasyon tulad nung siya ay nasa Charlotte Hornets pa, kung saan maswerte na nga kung umabot sila sa 30 wins as a team. Nakakamangha ang sakripisyo na ito ni PJ Washington dahil nanggaling pa lamang siya sa kanyang best individual season last year na 14.7 points and 7.8 rebounds per game. Nasa prime age din siya ng 27 years old. Ibig sabihin kung pipirma siya ng 4 years na kontrata ay nag-take na siya ng 40 or more million pay cut sa possible peak ng kanyang buhay basketball. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Cade Cunningham naman mga kaibigan ay nagkaroon nga ng solid season last year from averaging 22 points, 4 rebounds and 7 assists per game the season before, inangat niya nga ito sa 26.1 points, 6.1 rebounds and 9.7 assists per game. Na-establish niya nga ang kanyang sarili bilang isa sa mga top young guard sa buong NBA. Sa susunod na season ay inaasahan na magiging ganap ng superstar ang former number 1 pick. Hindi siya gaanong napapansin sa usapan ng best point guards. Subalit kung magagawa niyang may angat pa ang kanyang average sa 28 points, 8 rebounds and 10 assists per game at madala niya ang Detroit Pistons sa top 4 ng Eastern Conference, well, there is no reason para hindi siya makonsider bilang isang lehitimong MVP candidate. Hindi siya gaanong mabenta sa mga fans, subalit hindi ibig sabihin nito na hindi siya magaling. Listed nga siya at 6'6" at may edad pa lamang na 23 years old. Kung mananatili siyang healthy, tiyak na magiging isa nga siya sa mga top combo guards in the future. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?